Yes. Amin ba tayo doon? Kasi ito yung magpapakita na tayo ay pinapatatag ng Panginoon. Na alam, dito po yung pinapakita na kailangan natin ng Diyos. Amen? Sa ating mga pagdadapa, kailangan mang yan. Kaya nga may Diyos, kaya may church, kaya may kapatiran. Kaya kaya kinirate itong iglesia na to. It is open sa lahat ito. Na talagang kapag tayo nakakaramdam ng emptiness, nakakaramdam tayo ng mga kakulangan, meron tayong tatakbuhan na tahanan. Ano ba tayo doon? Meron tayong lalapitan na kapatid, na pwede bang kapatid, pwede mong tapikin mo siya, ipag-pray mo kami, sama mo kasabay sa panalangin. Kasi ang trabaho po natin bilang mga mananampalataya is kapag yung burden ng isa, lift up natin. Magbuhatan tayo ng burden. Amen? Amen. Kaya nga tayo nandito ngayon eh. Tayo yung mga intercessor eh. Na tayo yung mga tinatawag na warriors. Amen? Amen. Ano po tayo doon? Na yung habang sa Israel is nagkaroon ng gera dyan, ang gamit nila is may mga sarili silang weapon, nuclear weapon, o mga high-tech na weapon. Tayo mga nanampalataya dapat naging high-tech din tayo Christian. Ayun po tayo doon. Nakita ko po ito, yung tira ng Bahama, sa Sayri pa lang, pinapuputok sa ng mga Israelites. Nakita niyo po yun? Na hindi tumatama yung mga weapon ng kaaway dun sa kanilang ano. Kasi alam niyo po, isa po sa alam ko po sa lupang pinangako ng Israel, ipoprotektahan po ng Diyos yan. Kaya po, tayo din mga mananampalataya, tayong mga anak ng Diyos, kung gaano yung pagtama kung paano yung iniiwasan yung ng Israel ang pagtama ng rocket o ng mga nuclear, yun din na ginagawa sa atin ng Panginoon. Ba't kailangan mayroon tayong gawin? Amen? Sa battle na ito, mayroon tayong gagawin. Alam naman natin yun eh. Na itong battle na ito, alam natin na ilang libot taon, nagtagumpay na ang Panginoon. Kasi, gaya po ng ating tinatapik, yung ating laban, hindi ito paglaban lamang about sa tao. Hindi sa dugo, hindi sa flesh by flesh. Ang ating kalaban, alam niyo po dyan, 10-10. Alam niya na ang plano. Alam niya na yung gagawin ng kaaway. Kung baka, fix na din sa plano niya. To kill, to steal, and to destroy. Amin ba tayo doon? Kaya kung tayo ay nakakaramdam ng mayroong diyang division, nakakaramdam tayo ng gawa ng kaaway, talagang huwag natin hayaan na manalo siya, magtagumpay siya. Amen. Habang ang kaaway nagkakaroon ng high-tech, tayo mga mananampalataya, nagkakaroon dapat tayo ng mas high-tech. Amen ba tayo doon? Kasi yung ating kaaway po, pa-high-tech ka ng pa-high-tech. Diba, ang ating kaaway ngayon is parang parami ng ginagamit na instrumento. Especially, siyempre yung mga nakita nating mga technology. Kaya nga, habang tayo naman, dapat tayo mga mananampalataya, itinun din po tayo. Kaya nga sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you were called. Sino po tinawag? Tayo. Sino po tinawag ng Panginoon? Tayo. Amen, tayo tinawag ng Panginoon. And you may be good confession in the presence of many witnesses. You are called for eternity. Well, ating destiny is the ultimate definer of your life, not history. Alam niyo po, yung ating pong ginagawa, ito yung magbibigay sa ating destiny. Habang tayo po ay sumusunod sa Panginoon, is nakikita po natin na in the end nito is sa langit tayo. In the end nito sa kapilig ng Panginoon. Amen. Kaya nga, balikan po natin yung ating topic, like itong mga nakaraang buwan. Ephesians chapter 6 verse 12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the power, against the forces of darkness, against the spiritual forces of the wickedness in heavenly places. Kaya nga, there is a battle. Sabi mo sa iyong katabi, there is a battle. There's a battle. Ang kalaban natin, sanay sa paglaban. Sanay sa kanyang sanay sa mga scheme niya. Kaya alam niyo, nakita niyo nga yung una pa lang, yung creation pa lang, na-failed na si Aiden sa si Eve, di ba? Kasi alam niya kung paano niya tayo titirahin. Yung taging-top din na yung Peter na yung ating kaaway is like a rolling lion, di ba? Nagkaantay lang siya na yung ating mga butas is makuha niya. Upang makapasok sa ito enter. Kaya nga yung ating kainaan dun siya titirada. Kaya naalala ko po, may kausap ko kahapon sa, alam mo, kailangan mag-training tayo kasi ang kainahan ko talaga mag-jogging. Naalala ko po yun kasi kainahan ko mag-jogging. Pinag-usapan namin yun, kailangan kung saan tayo mahina, doon tayo magpalakas. Kaya mag-jogging tayo bukas. Kaya sabi ko, ano? Kasi kung saan tayo po
yung kung saan tayo nagkaroon ng kahinaan, doon tayo tinitira ng kaaway. Ngayon, palakasin natin yun. Especially yung ating prayers. Alam niyo po, isa sa challenge din po bilang personal challenge ko, sabi ko, Lord, help me. Kaya I know na sa pamagitan po ng ating pananalangin at pakikinig ng kanyang mga salita is lalo tayong palalakasin ng Panginoon. Ay, pa ba tayo doon? Amen. Kaya nga ito po, yung ating ginagawa na pakikipagtipan sa ating pagpapasting at prayer, isa po ito sa kaloob na bigay sa atin ng Panginoon. Na isang biyaya po ito na meron tayong pribilehiyo. Kasi lalo po ngayon, narapat nating bigyan tuunan ng pansin. Hindi lamang po sa ating darating na church anniversary, siyempre dun sa nangyayari na po sa ating kapaligiran. Hindi naman po talaga to bago naman eh. Hindi naman bago na may gera, hindi naman bago na may mga nangyayari kalabidad. But alam na po natin na palapit tayo dun sa in the end. Yes. Amen po tayo doon? Amen. At nararamdaman natin yun. Ako po bilang mananampalataya, nararamdaman ko na yan eh. Kasi yung palalamig ng mga tao, yung panghihina ng mga tao, yung palapit ng yung padali ng padali, ang kanilang paggawa ng kasalanan, nandun na po eh. At nasa Bible naman po talaga yan. Yung mga babaliktad na yung mga dating nag-aapoy, nasa Bible na po yan. Kaya itong mga bagay na po ito, hindi natin ito dapat kagulat, kundi dapat natin ito ipaghanda. Amin ba tayo doon? Na totoo ang sinasabi ng Biblia. Na lalo tayo dapat magkaroon ng pananampalataya na yung Bible na binabasa natin is pinapatunay niya na totoo ang ginagawa o nangyayari lahat ng mga bagay nandito. Amin ba tayo doon? Amen. Kaya po, tayo po bilang mananampalataya is part natin mag-intercessor. Amin ba tayo doon? Part natin na bilang mamagitan sa nangyayaring mga bagay na ito. Ang sabi sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land." Alam niyo po, ito po yung prayer ni Solomon. Dahil alam niyo, darating ang panahon, itong kalamidad na to, mangyayari ito. Itong judgment na to, mangyayari ito. Itong mga gera na to, mangyayari yan. At ito, mga bagay na ito, meron pa, hindi pa ito, pasimula pa lamang po ito ng parating. Amen. Kaya kung dito pa lang, na-stumble na natin pala ng palataya, hindi po tayo handa sa darating pang mas malalim. Kapag tayo mga mananampalataya, mas deeper to deeper to deeper. Amin po ba tayo doon? Amen. Amin po ba tayo doon? Amen. Habang ang Church on the Rock is 22 years, 23 years, 24 years, hanggang umabot, dumating ang Panginoon, tayo mga mananampalataya, palubog ng palubog ng palubog. Amin po, palalim ng palalim ng palalim. Palalim. Amin po ba tayo doon? Amen. Kasi ayun po ang gusto ng ating Panginoon. Kaya nga, tatlo lang binigay yan. Humble, pray, and seek. Amin po ba tayo doon? Kumbaga, ito yung mga bagay na kailangan natin pong gawin. Kasi alam ko po na ang Diyos natin hindi siya bulag, hindi siya bingi sa nangyayaring ito. Yeah. God is in control. Amin po ba tayo doon? Amen. Yung mga nangyayari ito is, kumbaga, nasasaktan siya, may mga inosente mga bagay dyan na naapektuhan. Like, siyempre yung gera na yan, maraming mga inosente, ay mga bagay na naapektuhan. But I know na God is in control. Yeah. Kaya, itong ginagawa natin, itong prayer natin po ito, kailangan tayo ng ating nation. Amen? Amen. Kailangan tayo ng ating pamilya. Yes. Kailangan tayo ng ating church. Kailangan tayo ng ating mga kapatiran. Kaya, this is important? Yes, this is important. Sa tingin na iba is parang nawawalang saysay. Ito po yung nakakalungkot. Sa tingin na iba is parang, masyadong late o masyadong ano yan. But I know na habang ginagawa po natin to is mayroong pong ginagawa in the unseen world. Yes. Sa mga bagay na nakikita, may nangyayari po dyan. Kasi kung ano yung mga bagay na nakita natin, mayroon din nangyayari sa mga bagay na hindi na nakikita. Amin po tayo doon? Amen. Kaya nga, prayer is most potent force, know that humanity, because we have been made partakers in Jesus. Victory over sin and death. Kaya ang sabi sa 1 John chapter 4 verse 4, "You, dear children, you are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world." Amen. Ano mo tayo doon? Yung kung ano yung po yung nasa atin, yung ating binigay sa atin ng Panginoon Espiritu,
is more than, kapag greater than sa nakikita natin dito sa daigdig, greater than sa kaaway natin, greater than sa enemy na mayroon po tayo. Ano po tayo doon? Kaya nga, we have the authority as a son and daughter of God to pray for others, pushing back the darkness of sin and oppression. In the prayer, we have a weapon that has divine power to destroy stronghold. Ano po tayo doon? Sa ating pong pananalangin, ito po yung ating kapangyarihan na ma-destroy natin yung lahat ng stronghold na mayroon sa atin. Stronghold saan? May stronghold sa ating pamilya, stronghold sa ating trabaho, yung mga stronghold sa churches, mga lahat yan pa. Ito po yung ating weapon to destroy. Amen. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4, the weapon we fight were not the weapon of the word. On the contrary, they have divine power to demolish the stronghold. Yung weapon na at binigay sa atin, hindi lang ito yung weapon of the word. Kapag ito yung weapon na binigay sa atin dun sa para magawa natin o magtagumpay tayo dun sa unseen word na tinatawag. Amin po tayo doon. Amen. Kaya po, hindi ko na po pahahabain at alam po na next Sunday po, God will po, alam ko po, magbibigay po ako ng word of God. Kaya pinag-prepare ko po yun para po ito po yung introduction pa lang po kasi next week is makapahaba siguro, hindi ko po alam. God's willing po. Kasi last month is hindi ako nakapag-preach kaya naipon-ipon na siya. Kaya po nag-uumapaw na po. Pero alam ko po na may perfect time po para po may bigay natin po ito sa pangailangan po. Pininiwala po doon na ang lahat ng bagay ibinigyan po ng Panginoon ng oras yan. Amen. Amen po ba tayo doon? Amen. Po, sama niyo po sa panalangin po yung pinireview po natin na preaching. Amen. At last po, ito po yung gusto ko pong share po sa atin lahat. Ang conclusion ko po sa ito po ang conclusion ko po before po tayo mag-umpisa. Sa James chapter 5 verse 16, sabi, therefore confess your sin to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of the righteous person is powerful and effective. Naniniwala po ko, you and I, we are righteous in the eyes of God. Kaya nga po, habang tayo lumalapit sa Panginoon, habang tayo sinisik natin ang kanyang face, ang lahat ng, kapag una-una natin kailangan gawin, Lord, tulungan mo kami na sa aming pagharap dito sa paglakad sa mundong ito, is patuloy kaming gabayan ng Espiritu. Kasi yung Holy Spirit, siya yung ating helper talaga in every time. At naniniwala po ko yung ating pong paraan ng pagsunod, pagtugon sa pamamagitan po ng ating, dito tayo sa prayer intercession, is ito po yung paraan ng ating pagtatagumpay pa lamang po. Ito po yung tagtagumpay na po tayo. Pwede yung palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Okay po, maraming salamat po. Hindi ko na po, Pastor. Amen. Amen.